Oo, adik ako. Pero alam kong totoo ang mga nakita ko. Alam kong totoo ang mga nangyari ng gabing yon. Alam kong totoo ang halimaw na pumatay sa demonyong nanay ko. Habang humahalakak ang buwang umiiyak. Ang kaso, walang naniniwala sa akin. Kasi nga, adik ako. Hindi nga rin kita masisisi kung hindi mo rin ako paniwalaan. Kasi nga, adik ako. 15 kaarawan ko noon. Bugbog sarado ni nanay kasi naubos ko yung bato na tinitira namin. Mag-isa akong umiiyak sa ilalim ng poste ng ilaw habang iniisip kung bakit nagkaganito ang buhay. Napatingala sa langit para sana manalangin. Pero iba ang nakita ko. May mukha ang buwan at umiiyak ito. Oo, adik ako at sabog noon. Pero alam kong totoo ang nakita ko. May mukha talaga ang buwan. Bilog pa rin. Tapos puti na medyo dilaw. Pero may korteng mga mata, ilong at mga labi. Hindi rin ulap yon. Sabog lang ako pero hindi naman ako bobo para hindi makilala kung alin ang ulap at alin ang hindi. Ang matindi, nakatitig yung umiiyak na buwan sa akin habang nakatitig ako sa kanya. Nakamamangha. Oo. Pero ramdam ko rin ang matinding kilabot habang nakikipagtitigan sa kanya. Ramdam ko ang panginginig ng kaluluwa ko sa katawang hindi ko maigalaw nung sandaling iyon. Simula noon, palagi ko nang napapansin ang mukha ng buwang umiiyak tuwing kabilugan kahit maulan o maulap ang gabi. Nakikita ko pa rin siya at palagi siyang umiiyak. Lumipas ang siguro mga 3 o 4 na buwan. Sinumpong na naman ang demonyo kong nanay. Pinilit na naman niya akong makipaglaro sa usok ng droga at tiyak na bugbog ang aabutin ng patpatin kong katawan kapag umayaw ako. Wala akong magawa kundi sumunod, tsaka magkulong na lang sa kwarto at umiyak pagkatapos naming tumira. Wala akong masambit na saklolo, kaya't sumilip na lang ako sa bintana at tinitigan ng buwang parang kaibigan ko na. Pero, laking gulat ko kasi nakangiti siya noon kahit na lumuluha pa rin. Kaya naman nahawa ako at napangiti na rin habang lumuluha. Tapusin natin ang paghihirap mo, bata. Napamulagat ako nang biglang may narinig akong hindi ko kilalang boses. Nagtaka, kasi wala akong makitang pwedeng nagsalita o pinanggalingan nito. Sino yan? Tugon ko sa boses, habang sinusulyapan ng buwang nakangiti pa rin. Akala ko kasi siya ang nagsasalita, pero mukhang hindi naman. Paano naman kasi magsasalita ang buwan, di ba? Baliw lang ang maniniwala doon. Galit ka sa tampalasang nanay mo, di ba? Hindi ako galit. Siguro, nalugmok lang talaga si nanay sa pagkamatay ni tatay. Kaya siya nagkaganon. Galit ka sa nanay mo. Galit ka. Sino ka ba? Galit ka sa nanay mo. Galit ka, bata. Hay, buisit ka talaga, Ken. Ano ba't sumisigaw ka dyan? Natutulog ako eh. Ayun na. Parang nahulaan ko nang magagalit si nanay nang mapalakas ang boses ko. Ayaw na ayaw niya kasing nagagambala ang tulog niya, lalo pagkatapos tumira ng bato. Nay, wala po. Wala. Tanging nasambit ko habang pinapakinggan ng mabibigat niyang yabag papunta sa pinto ng kwarto ko. Lintik kang bata ka! Muling bulyaw naman ni nanay, kasabay ng pabagsak na bukas ng pinto. Galit ka sa nanay mo. Kinamumuhian mo ang nanay mo. Hindi ako galit. Anong hindi ka galit, ha? Ikaw pa ngayon yung may ganang magalit, ha? Ikaw pa? Matapos mong gambalain ang tulog ko? Lalong nagalit si nanay dahil sa mga nasabi kong hindi naman para sa kanya. Sinisira ng nanay mo ang buhay mo, bata.
Sinisira niya ang buhay mo. Nay, hindi po. Nagkakamali po kayo. Ano? Ha? Ano? Sinasagot mo na ako? Sinasagot mo na ako? Kinaladkad ako ni nanay papunta ng kusina, tsaka sinimulang bugbugin. Palahaw ko at pagmumura ni nanay ang umuugong sa buong bahay. Wala akong magawa noon kundi magmakaawang sana tumigil siya. Ang kaso, ayaw huminto ni nanay. Hindi rin humihinto ang boses ng kung ano sa isip ko. Galit ka sa nanay mo, bata. Galit ka. Ayaw mong pumalag? Gusto mo ako na lang? Nasasapawan rin ang humahagikik ng boses sa isip ko. Ang mga palahaw ko at mga pagmumura ni nanay. Unti-unti ko na ring nahahagip ng tingin ng pinagmumula ng boses. Isang nilalang na parang anino sa likuran ko. Parang kahugis ng pangangatawan ng isang payat at gusgusing taong grasa. Ano na, bata? Ako na? Tuloy pa rin ang boses at hindi na napigil itong humalakhak. Nasulyapan ko ng tingin ng bintana ng kusina at nakita kong humahalakak din ang buwan habang umiiyak. Aba talaga namang, hay! Tekang bata ka, nakikinig ka ba? Napatingin akong muli kay nanay nang yumanig sa pagkatao ko ang boses niya. Lalong nayanig ang buong katawan ko nang mapansing may hawak na siyang kutsilyo. Namumula rin ang kanyang mga mata. Halatang sabog pa si nanay. Nanay? Ano? Ha? Ano? Sinasagot mo na talaga Nay, ako? tama na. Hindi ka na nakikinig sa akin? Wala na si tatay! Itigil mo ng pagsira sa buhay ko! Hindi ko na napigil na bulalas sa harap ng nanay ko. Umaasang sana marinig ng kanyang puso ang aking sumamo. Sana tigilan na niya ang pananakit sa akin. At sana tigilan na niya ang pagsira sa buhay ko. Buisit ka talagang bata ka? Buisit ka! Sinasagad mo talaga ako, ha? Bulyaw naman ni nanay na sumabay sa napakalakas na halakhak ng anino sa likod ko. Queenie Placado, tama? Sunod ko nilang napansin ang sarili sa loob ng isang police station. Parang binabad sa dugo ang damit at kaharap ang isang mamang pulis. Iha, dediretsuhin na kita. Bakit mo pinatay ang nanay mo? Hindi po ako. Maniwala po kayo. Hindi po ako. Hindi ikaw. Natagpuan ka namin sa kusina niyo, sa tabi ng bangkay ng nanay mo. Naliligo ka sa dugo niya at hawak mo yung kutsilyo, tapos sasabihin mong hindi ikaw? Hindi po ako. Yung halimaw po. Halimaw? Opo. Halimaw na parang anino. Siya po ang pumatay sa nanay ko habang humahalakak ang buwan. Kung ikaw ang pulis, maniniwala ka ba sa akin? Kaya wala akong nagawa nang ikulong nila ako. Nako, sinasabi ko sa'yo, malamang katang isip lang yung mga shelter kuno para sa mga batang kriminal. Hindi ko natikman eh. Oo, pinasok nila ako sa rehab, pero binalik din sa pangkaraniwang selda paglaon. Kasi nga, mabigat ang paratang sa akin. Paratang na hindi naman talaga totoo. Lumipas ang siguro mga 20 taon. Pinalaya rin nila ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro kasi iniisip nilang malala na talaga ang tama ko. Siyempre, aasa ka bang ipapadala nila ako sa mental? Malabo yun. Buti na rin. Kasi totoo naman talaga ang mga sinasabi ko. Totoong hindi ako ang pumatay kay nanay, kundi yung halimaw na anino. Yun nga lang, wala na akong mapuntahan. Kaya sa mga lansangan na ako namumuhay ngayon. Ang tanging kasama ko lang, ang kaibigan kong hinintay ang paglaya ko. Ang buwang umiiyak. Bilog pa rin at puti na may konting dilawang kulay. Ganoon pa rin ang hugis ng kanyang mga mata, ilong at mga labi. Umiiyak pa rin siya habang nakangiting nakatitig sa akin. Habang nakaupo sa ilalim ng poste ng ilaw,
Tinititigan ko rin ang buwan. Nagtititigan kaming wari bagay, nag-uusap ng walang salita. At habang tinititigan ko ang buwan, animoy nanunumbalik sa akin ang mga alaala at mga naramdaman ko noong gabing malagim. Tinititigan ko ang buwan. Tinititigan ko ang buwan. Tinititigan ko ang umiiyak na buwan. Tapos, namalayan ko na lang na tinititigan ko ang isang dalagang umiiyak sa kanyang kwarto. Katulad ko, nakatitig din siya sa buwang umiiyak. Halatang halata sa kanyang mga mata ang napakatinding pinagdadaanan sa kamay ng kanyang nanay. Naalala ko ang sarili sa kanya. Kaya't sinimulan ko siyang kausapin. Tapusin natin ang paghihirap mo, bata. Sino yan? Tugon naman niya sa akin habang sinusulyapan ng buwan. Akala yata ang buwan na nagsasalita. Ewan ko ba, pero parang nauudyok ako ng utak kong paglaruan pa ang dalaga. Galit ka sa tampalasang nanay mo, di ba? Hindi ako galit. Siguro, nalugmok lang talaga si nanay sa pagkamatay ni tatay. Kaya siya nagkaganon. Galit ka sa nanay mo. Galit ka. Sino ka ba? Galit ka sa nanay mo. Galit ka, bata. Ay, buisit ka talaga, Ken. Ano ba sumisigaw ka dyan? Natutulog ako eh. Ayun na. Galit na ang kanyang nanay nang mapalakas ang kanyang boses. Ayaw na ayaw pa naman ng nanay niyang nagagambala ang pagtulog. Lalo pagkatapos tumira ng bato. Nay, wala po. Wala. Tanging sampit ng dalaga habang dinig na dinig namin pareho ang mabibigat na mga hakbang papunta sa pinto ng kanyang kwarto. Lintik kang bata ka! Wow! Sabay na sabay ang pabagsak na pagkakabukas ng kwarto ng dalaga sa muling bulyaw ng manang. Sabi ko ulit sa dalaga, Galit ka sa nanay mo. Kinamumuhian mo ang nanay mo. Hindi ako galit. Anong hindi ka galit, ha? Ikaw pa ngayon yung may ganang magalit, ha? Ikaw pa? Matapos mong gambalain ang tulog ko? lalong nagalit yung manang sa sinabi ng dalagang para dapat sa akin. Sinisira ng nanay mong buhay mo, bata. Sinisira niya ang buhay mo. Nay, hindi po. Nagkakamali po kayo. Ano, ha? Ano, sinasagot mo na ako? Sinasagot mo na ako? Kinaladkad ng kanyang nanay ang dalaga papuntang kusina, tsaka sinimulang bugbugin. Palahaw ng dalaga at pagmumura ng kanyang nanay ang umuugong sa buong bahay. Hindi ko alam, pero para bang natutuwa akong hindi lang ako ang may demonyong nanay sa mundo. Marami pa kami. Walang magawa ang dalaga kundi magmakaawang tumigil na ang kanyang nanay. Ang kaso, ayaw huminto ng ale. Napapahagikik na rin ako sa tuwang nararamdaman ko at maging sa walang humpay kong panunulsul sa dalaga. Galit ka sa nanay mo, bata. Galit ka. Ayaw mong pumalag? Gusto mo ako na lang? Takot ang nababanaag ko sa mukha ng bata nang lingunin niya ako sa kanyang likuran. Ano na, bata? Ako na? Inalis ng dalaga ang tingin sa akin at sumulyap sa bintana. Gaya niya, napansin ko ring humalakak na ang buwang umiiyak. Aba talaga namang, hay, lintik kang bata ka, nakikinig ka ba? Napalingon akong bigla sa nanay nang yumanig ang boses niya. Para bang inaasahan ko nang makikita kong hawak na ng ali ang kutsilyo at namumula-mula ang kanyang mga mata. Halatang sabog pa si Manang. Nanay. Ano, ha? Ano, sinasagot mo na talaga Nay, ako? tama na. Hindi ka na nakikinig sa akin? Wala na si tatay. Itigil mo na ang pagsira sa buhay ko. Hindi na rin nakapagtimpi ang dalaga. Napabulala sa harap ng kanyang nanay. Umaasang, sana, marinig ng puso ng ali ang kanyang sumamo. Sana, tigilan na ng manang ang pananakit sa kanya. At sana, tigilan na ang pagsira sa kanyang buhay. Buisit ka talagang bata ka? Buisit ka! Sinasakal mo talaga ako, ha? Bulyaw naman ng manang sa anak niya. Ako
Akong bahala, King. Akong bahala. Sunod ko na lang napansing na agaw na ng dalaga ang kutsilyo mula sa kanyang nanay. Magaling, King! Magaling! Magaling, King! Tapusin mong demonyong nanay mo. Tapusin mo! Tapusin mo, King! Tapusin mo si nanay. Tapusin mo si nanay. Nanay! Nanay! Hey, Luko. Tumiyak na naman mag-isa si King while staring at the moon. Ewan ko dyan. Wala na talaga yung buwang na yan eh. Humahalakak na buwang umiiyak. That lunatic hopeless. Pareho palagi yung speech kapag full moon eh. Tara na nga. Baka saktan pa tayo niyan eh. Tsaka, hinihintay na tayo dun sa session. Oo nga no. Teka, dala mo ba?